Ikaw ba gumawa sa katawan mo? Hindi. Ginawa ka ng Panginoon. At higit sa lahat, tinubos ka pa ng Panginoon. Therefore, glorify God with your body. Ngayon, sana sa mensaheng ito, matutunan natin kung paano natin pwedeng itama. Pag tinanong kayo, who owns your body? Tingnan nyo muna ito. Psalm 24 verse 1. The earth is the Lord's and all it contains, the world and those who dwell in it. Ang mundo daw po, pagmamayari nino? Ni Lord. Yung mundo at yung mga nakatira dito. So, ibig sabihin tayong lahat yon. Unless, of course, taga-ibang mundo po kayo. Taga dito ba kayo sa earth? Okay, pakitignan po yung katabi. Mukha bang taga-earth yan? Oo, sana naman, di ba? Oo. Ngayon po, ang mensahe natin may 3 punto. Sana makaabot kayo sa 4 punto. Huwag kayong bibitaw, lalo na yung sa mga nasa online. Binabati po namin kayong mga nakatutok sa amin online. Ito po ang 3 points natin for today. Your body, its purpose, its privilege, and why is it precious? Okay? Yung purpose is to honor Christ. Privilege, ang pribilehiyo natin, okay? Ang katawan natin, it can be joined with Christ. Pero kadalasan, pinipili natin siya, ma-join natin yung katawan natin sa mga mali. Yan, doon tayo mag-iingat. Precious. Tatandaan nyo to. Mahalaga talaga yung ating mga katawan because it is bought by Christ. Ngayon, puntahan na natin yung ating passage. 1 Corinthians, pupulutin na natin siya from where we left off last week. Natapos si Pastor Bong sa verse 11, kaya verse 12 na tayo. Ang sabi dito, sabay-sabay po natin basahin. All things are lawful for me, but not all things are profitable. All things are lawful for me, but I will not be mastered by anything. Anong ibig sabihin po niyan? Meron daw mga nagsasabi, sinusulatan niya yung mga taga-Corinthians, merong mga nagsasabi sa inyo, ganun po. Okay, balikan po natin anong nangyayari sa Corinthians. Kung titingnan niyo po yung mga Bible ninyo, sino pa nagdadala ng Bible dito pag linggo? Wala na. Sa cellphone, pwede rin yan. Sinong may Bible ngayong dala? Oo, buksan niyo po sa 1 Corinthians. Silipin niyo po yung 1 Corinthians, 1 Corinthians, okay? Nasa chapter 6 po tayo, sa dulong bahagi ng chapter 6. Kung ito-turn po ninyo pabalik, okay, mababalikan ninyo lawsuits, yung mga pagsasampa ng kaso. Sa chapter 5, nandun yung immoralidad. Nire-rebuke ni Paul yung immorality sa kanila. Tapos sa chapter 4, sila po ay pinaalalahanan na naglilingkod na sila sa Panginoon. Diba? Pag binalikan mo yon, maiintindihan mo ngayon, bakit kasali itong verses na ito hanggang sa dulo ng chapter 6. Bakit kailangang sabihin ito ni Apostle Paul sa mga taga-Korinto? Diba? Ang sabi niya dyan, all things are lawful for me, but not all things are profitable. Ito po ay isang kasabihan sa kanila. Napakahalaga para sa mga Gentiles, no? Hindi Hudyo, Gentiles, Gentile believers. Napakahalaga sa kanila na malaya sila. Na kapag naniwala sila sa gospel, sa ginawa ni Jesus Christ para sa kanila, lumalaya sila sa kasalanan, lumalaya sila sa pagkakamali, lumalaya sila sa parusa. At yun po yung nagiging kultura sa mga Corinthians. Para sa kanila, malaya naman pala tayo eh. Bayad na pala yung mga kasalanan natin eh. Namatay na pala si Jesus para sa atin at nabuhay na pala at inaantay na lang natin siyang bumalik eh. Gawin na natin lahat ng gusto natin. Yun po yung sitwasyon sa simbahan sa Corinth. Yung buong lupain no, ng Corinth, ganun ang ugali talaga. So sinasabi ni Apostle Paul, all things are lawful, malaya kang makakagawa, pero ang sagot doon, hindi naman lahat ng bagay may mapapala ka. Hindi lahat ng bagay makakabuti sa'yo. Yung punto ni Paul, oo, malaya tayo lahat.
Pero may mga bagay tayong hindi natin gagawin. Bakit? Kasi iba na tayo. Di ba? All things are lawful for me, but I will not be mastered. Hindi ako magiging alipin. So tingnan nyo yan, profitable, ang ibig sabihin makakabuti sa inyo. Yung mastered, ang ibig sabihin magpapaalipin. Hindi kayo pwedeng maging alipin ng kahit ano. Kasi we are slaves of Christ. Pag sinabi mong slave ka ni Kristo, si Kristo masusunod. Salita ng Diyos ang masusunod. Yung iba po, pilosopo, sige nga, susundin ko yan si Kristo. Wala naman ako naririnig. Paano ko siya susundin? Pero binigay po yung Word of God sa atin. And the living Word is Jesus Christ. Pinakita sa atin ni Jesus Christ paano mabuhay. Lahat ng law, lahat ng pangako, lahat ng sinabi, pinakita, isinabuhay ni Kristo. Pinakita at pinatunayang pwede nating gawin yun. Kaya nating gawin yon by the power of the Spirit in us. Okay po ba yon? Pagpatuloy natin sabi po ni Paul, food is for the stomach and the stomach is for food. Ito po ay kasabihan sa Corinth nung unang panahon. Kasi para sa kanila, kakain ka, syempre yung pagkain mo para sa katawan yan. Hindi ibig sabihin makasalanan pag marami kang kinain. Nagbe-benefit lang yung katawan mo. Yun po yung punto niyan. Food is for the stomach and the stomach is for food. Ginawa ng Diyos yung tiyan para balagyan ng pagkain, lagyan mo ng pagkain. Nakikita nyo, may sense po ba? May sense yung sinasabi nila sa kultura nila? Oo nga naman. Ginawa yung paa mo para maglakad. Maglakad ka. Diba? Para po yung pag sinabi nyo, binigyan ka naman ng 2 mata. Maghanap ka. Binigyan ka naman ng 2 kamay, magbuhat ka. Yun ang sinasabi nila dito. Bakit? Kasi pagdating sa immorality, sasabihin mo, lahat naman po tayo mayroong mga parte ng katawan na ginagamit for sex. Di ba? So para sa kanila, binigay to sa akin, gagamitin ko para doon. Ang problema, they do it in the immoral way. So ibig sabihin, may batayan ng tama at may batayan anong mali. Nakikita niyo po yung issue? Itong mga Corinthians, wala na silang pake. Wala nang tama't mali sa kanila. Kaya kinokorek sila ni Paul. Sabi ni Paul, God will do away with both of them. Kung ang pinagyayabang mo, pagkain para sa tiyan, tiyan para sa pagkain, okay lang yan. Mawawala yan parehas. Kasi mas supreme ang Panginoon. The body is not for immorality but for the Lord, and the Lord is for the body. Ginamit ni Pablo yung kasabihan nila para ipakita, hindi ka rin pwedeng mamuhay in an immoral way. Mabuhay ka ng kabastusan, mabuhay ka ng kababuyan, tapos sasabihin mo kay Kristo ka. Hindi pa pwede yun. Mahirap yun. Yun po yung punto ni Apostle Paul. Ngayon, bakit sinasabi niya to sa mga Corinthians? Alam niyo ba, pag nabuhay kayo nung panahon nila, pag tinawag kayong Corinthian, kawawa kayo. Masyadong bad word. Pag tinawag kang Corinthian, dapat na-hurt ka. Okay? Hindi siya yung American, Filipino, Chinese, ano pa bang mga Arabian, hindi tawag ng kung saan ka nakatira. Dati po, ang Corinthian, dinidescribe niya mga taong devoted to the pursuit of pleasure. Fleshly, carnal, tawag ng laman yung iniisip. Pag tinawag kang Corinthian, ganyan ka. Corinth is known for sexual promiscuity, immorality, and vice. Parang dito talaga, nandito lahat ng mga gusto nila, gagawin nila, lahat ng kalokohan nangyayari dito. Corinthian ang description doon. Anong sinabi sa kanila in the previous verse? Verse 11, such were some of you. Eto na nga yung problema sa inyo. Ang dami nyo na nga mga ginagawang mali. Noon, you were already washed. You were sanctified, you were justified. Hinugasan na kayo, apollouo, hagiatso, you were sanctified, made holy. Di kayo justified, wala na kayong kasalanan dapat. At yun nga po yung sinasabi ni Paul. So pagpatuloy natin, now God has not only raised the Lord, but will also raise us up through His power. Hindi nga lang si Jesus yung nag-resurrect,
Ang pangako nga sa atin, pag tayo naniwala kay Kristo, pinagkatiwala yung buhay natin sa Kanya, we also will be resurrected. Kaya yung mga Kristiyano noon, wala silang pake kung sila ay patayin. Excited pa po sila. Pag susunugin sila, nagpe-praise and worship pa po sila habang nililiyaban po sila ng apoy. Yung iba po, ilalagay doon sa arena, hindi gagawing kwek-kwek ha. Lalagay sila doon sa stadium na lang yung sasabihin ko. Lalagay sila doon, mga Kristiyano to, tapos magpapakawala ng mga leon, o di kaya mga hyena, o mga wolves, tapos lalapain lang sila doon, mga tigre, lalapain lang sila doon. Sa palagay niyo po ba, nagmamakaawa yung mga Kristiyano doon sa gitna? Maawa kayo sa amin, tao din kami. Hindi. Nandun sila, nakatingin sila sa langit, at excited silang makita si Kristo. Isipin po ninyo, isipin nyo yung ganong klaseng Kristiyano. Tapos tingnan nyo kung anong klaseng Kristiyano tayo ngayon. Ano ba yung kagustuhan ng Panginoon? Sa Thessalonians po, sinabi ni Pablo, this is the will of God, your sanctification. At para sa atin po itong lahat, second level, third level, para sa atin itong lahat. Ang will ng Panginoon para sa atin is our sanctification. At para ma-achieve yun, anong sinabi? Abstain from sexual immorality. Isang paalala kung paano tayo talaga nasa-sanctify. Huwag na kayong gumawa ng kahit anong immoralidad. Tingnan po ninyo sinabi. Aabangan natin ito dahil the Lord Himself will descend from heaven with a shout. Dinescribe dyan, and the dead in Christ will rise first. Bakit ito kadugtong ng talk about immorality? Ang sinasabi ni Pablo sa kanilang mga taga-Thessalonians, huwag nyo nang sayangin yung buhay ninyo sa immoralidad. Huwag nyo nang sayangin yung buhay ninyo sa kalokohan. Itong aabangan natin. Kahit mamatay tayo dito sa lupa, babalik ang Panginoon. The dead in Christ will rise first. Then we who are alive and remain, kung sakaling nabubuhay pa tayo sa pagbabalik ni Kristo, kasama rin tayong mahuhugot pataas. Kasama nung mga nauna na sa atin, we shall always be with the Lord. Ito po yung pinakamagandang pangako para sa atin. We will always be with God. Kaya ang tanong, bakit hindi natin mahintay? Bakit hindi natin matiis? Bakit hindi natin mapaglaban yung righteousness ngayon habang nandito tayo sa lupa? Tatandaan niyo po ito. Isa pang church na sinulatan ni Pablo, Philippians. Sabi po ni Pablo sa kanila, our citizenship is in heaven. Kung citizenship in heaven, citizens of heaven tayo, dapat dito sa mundo, nakikita yun sa atin. Yung iba kasi, citizenship in heaven, okay, very good. Wala pa ako sa heaven eh. Andito pa ako sa mundo. So kung merong sabihin tong kasama ko na masama, dahil nasa mundo pa ako, pwede ako mag-react. Talaga ba? Naku, napakasama. Eto nga yung ginawa niyan sa akin. Pwede pa kayong gumanon. Yun yung nasa isip natin. But we are already, even now as we live on earth, we are citizens of heaven if we have trusted in Jesus as our Lord and Savior. Pamapalakpak po talaga. Praise God, praise God. Kaya minsan po, pag kunyari problemado kayo, ano ba to sa mundo? Ang daming pahirap, ang daming magnanakaw, ang daming ganito, ganyan. Kapag citizenship in heaven ka, kalmado ka. Bakit? Ba't ka kalmado? Alam mo hindi dito natatapos ang lahat. Meron pang kasunod yan. At yung kasunod niyan, yun ang eternal. Itong lahat na dinadaanan natin sa mundo, temporal lang. Ito, eternal. And He will transform the body of our humble state into conformity with the body of His glory. Kaya habang inaantay po natin ito, mga kapatid, pwede at kayang-kaya by the power of God, na we live our lives in honor to Christ. Because that is our purpose. Yun ang gusto nating mangyari. Gusto natin, pag nakita tayo ng tao,
ang nararamdaman, naririnig, nararanasan nila is buhay si Kristo sa atin. Kasi we want to honor Christ. Pangalawa po, ano ba yung pribilehiyo natin? We are joined together with Christ. Kahit po nung hindi pa kayo believer ni Kristo. Tingnan po ninyong benepisyo Psalm 139:13-15, you formed my inward parts, you wove me in my mother's womb. I am fearfully and wonderfully made. Anong ibig sabihin ni David dyan? Bago pa man siya lumabas at ipinanganak, yung Lord, yung Panginoon, ginagawa na siya sa sinapupunan pa lang. Kamay ng Panginoon yung bumubuo sa kanya. Yun yung sinasabi niya. Di ba? Wonderful are your works, my soul knows it very well. My frame was not hidden from you when I was made in secret and skillfully wrought in the depths of the earth. Ibig sabihin talagang ginawa. Pero tignan ninyo yung ginawa ng Panginoon para sa iyo, para sa akin. Mabusisi niyang ginawa para maging tayo kung sino tayo ngayon. Di ba? Anong talento ang ibibigay ko dito kay ma'am? Bibigyan ko ba siya ng confidence? Bibigyan ko ba siya ng ganda? Bibigyan ko ba siya ng tangkad? Siguro ginagawa ko ni Lord, sabi ni Lord, huwag ka na maging matangkad. Okay ka ng ganyan. Okay po. Di ba? Ewan ko sa inyo, anong pag-inisip po ninyo, magaling bang pagkakagawa ng Panginoon sa inyo? Parang mahina po. Oo. Magaling ba? Maganda ba ang pagkakagawa ng Panginoon sa inyo? Yun dapat. At may palakpakan. Dahil kung sino tayo ngayon, mabusising pinaghandaan ng Panginoon yan. Dahil alam niya, pag lumabas ka sa mundong ito, you will live for a purpose. At gaano ka kahalaga para sa Kanya? Tinubos ka niya. Tingnan po ninyo ang susunod nating verse, 1 Corinthians 6:15. Do you not know that your bodies are members of Christ? Kayo po ba? Anong ibig sabihin ng members? Members of Christ. Miyembro, nagpamiyembro sa simbahan. Oo. Nag-GLC 1, nag-GLC 2, ganun ba yon? Hindi. Ang pagiging member po ni Kristo ay nagiging bahagi kayo ni Kristo. Kabahagi, kaisa po tayo. Shall I then take away the members of Christ and make them members of a prostitute? Ikakabit ko ba ngayon yung para kay Kristo, ilalagay ko dito sa malaswang sitwasyong ito? Kasi marami pong prostitutes sa Corinth. Parti po ng worship nila bago sila maging Kristiyano, merong mga prostitution dun sa templo. Parti na nung kultura nila yon. At ang sinasabi ni Pablo, hindi na. Bahagi na kayo ni Kristo. Dapat wala na kayong ginagawang ganito. Malinaw po, sexual immorality po yung binabago ni Paul dito. Sabi niya, do you not know that the one who joins himself to a prostitute is one body with her? The two shall become one. Kaya nga pag tinignan mo si Paul sa 2 Corinthians, sabi niya, I am jealous for you with a godly jealousy. I betrothed you to one husband. Hindi nagsiselo si Paul. Okay? Ito yung problema. Kapag tinatranslate natin, ang tingin natin, nagsiselo si Pablo sa kanila. Bakit? Hindi. Yung ibig sabihin ng jealous dyan, talagang intense yung kanyang gustong pag-iingat. Iniingatan niya sila. Your one husband is Christ. Gusto kayong i-present as a pure virgin. Tayo po, pag tayo'y nagpunta na kay Kristo at sinabi natin, Jesus Christ, sayong-sayo po ang buhay ko. Hindi na natin dapat dinadala yung buhay natin kung saang kalokohan. Prostitute man yan, kabit man yan, pornografiya man yan, o kung ano pa man yan. Wala na. Kasi tinubos ka na, mabubuhay ka na sa tama. Naiintindihan po ba natin mga kapatid? Malinaw po ba? Malinaw po ba yon? Iba na tayong tao. Iba na tayo. Pero ang bili ni Pablo, flee immorality. Layuan nyo na yung immoralidad. Every other sin that a man commits outside is outside the body, but the immoral man sins against his own body. Diyan po nagsimula yung salitang porn. Kasi yung salitang immorality,
porneia. Ang ibig sabihin po nun, you sell off sexual purity. Pinagpapalit mo yung purity mo. Yung kalinisan mo, pinagpapalit mo, dinudumihan mo. Yun yung ibig sabihin ni Pablo. Lubayan nyo na yung ganyang buhay. Tigilan nyo na yung ganyang buhay. Ano po ang gusto ko sabihin sa inyo? Meron tayong mga steps na dapat gawin. Una, make up your mind to keep your body and your mind pure and holy. Yung iba sa atin, sige lang, iisipin ko lang, pampatulog lang. O pangarap lang naman. Wag na. Pati utak ninyo, linisin na po natin. Always pray to be filled with the Holy Spirit. Kapag tayo natitempt for immorality at sa mga baboy na mga kung ano-anong bang kaisipan, hindi tayo filled ng Spirit. So you pray, Holy Spirit, fill me. Huwag nyo nang dali ng cellphone nyo sa bathroom. Keep accountable with your D group. May mga software tayo na pwedeng gamitin. And know when and where you are most tempted. Huwag na kayong manood pag sinabing may sex and nudity. Diba? May mga eksenang karahasan, sexual, horror, o droga. Diba? Para sa atin, okay lang to. Okay lang to, droga, okay lang, karahasan, okay lang. Yung sexual, wala na tayong pake. Pero pag pinanood mo, hala, may epekto nararamdaman mo dumudumi yung utak mo Huwag mo nang panoorin. Do not be alone with someone of the opposite sex. Itong turo sa akin ni Pastor Peter. Time, person, and place. Itong tatlong planetang ito, pag nagkalinya-linya yan, siguradong madadapa ka. Oras, tao, at lugar na kayong dalawa lang, posibleng-posible kayong magkaroon ng temptation. Stay faithful with your quiet time, the group attendance, worship, spiritual disciplines. Maging align ka sa Panginoon para walang room for temptation. And if you fail, repent and confess. Yung iba po sa atin ang ginagawa, Lord Jesus, sorry po sa mga kasalanan ko. In Jesus' name we pray, amen. Nakapag-sorry ka na ba nun? Kung ganun ka mag-pray, mamayang gabi gagawin mo ulit yung kasalanan mo. Bakit? Parang Peter Piper, pick up ako, pick up Pepper, ako, pick up Pepper. Parang ganun lang yung ginawa mo. Hindi ka talaga nagsisi. Pag nagsisisi ka talaga, kakausap ka ng accountability partner. D group leader, may pagkakamali ako. Pwede mo ba akong bantayan dito? Pwede mo ba akong tulungan dito? Malinaw po, ang immoralidad nilalayuan, hindi inaalagaan. Bakit? Anak tayo ng Panginoon, banal tayo sa Panginoon, tinubos tayo ng Panginoon, hindi na yan ang buhay natin. Tapos na tayo dyan. At kaya po ang huli nating punto, precious. My precious. Oo, isipin po ninyo, ganun kayo ka-precious kay Lord. Pag hawak kayo ni Lord, my precious. Hindi. Ba't parang kontrabida? Hindi. Mahalaga kayo sa Kanya, mahal niya kayo. Tingnan po ninyo sinabi 1 Corinthians 6:19. Do you not know that your body is a temple of the Holy Spirit? Templo tayo ng Holy Spirit, sisidlan tayo ng Holy Spirit. The Holy Spirit fills us. Imaginin po ninyo, yung kapangyarihan ng Panginoon, yung presensya ng Panginoon, yung kabuuan ng Panginoon, it resides in us. Tapos gagamitin natin yung katawan natin sa kabulastugan, sa kamalian. Maling-mali. Di ba? Your body is a temple of the Holy Spirit who is in you, whom you have from God. You are not your own. Kadalasan po yung mga tao, pag pinagsasabihan tungkol sa immorality, my body, my choice. Narinig nyo na yon? Katawan ko to, choice ko to. Wala kayong choice. Ikaw ba gumawa sa katawan mo? Hindi. Ginawa ka ng Panginoon. At higit sa lahat, tinubos ka pa ng Panginoon. Therefore, glorify God with your body. Tingnan po ninyo, ginawa ni David yung templo at sinabihan niya, yung buong Israel, si Solomon, ang pinili ng Panginoon maging hari, bata pa, wala pa siyang experience. The temple is not for man, but for the Lord God.
Para sa Panginoon, kaya ito ginagawa. Kaya anong ginawa ni David? In all his ability, ginawa po niya hinanda niya yung mga gagamitin ni Solomon na material para sa temple. Gold, silver, bronze, iron, wood, stones of antimony and stones of various colors. Lahat hinanda ni David. Hindi siya pwedeng gumawa ng temple ni God kasi pumatay siya ng maraming tao. So si Solomon ang bubuo. Pero si Solomon po ay bata pa. Kaya ang sinasabi ni David, yung temple naman ay hindi para sa tao para sa Diyos. Ganyan po yung itsura ng temple. Ito yung temple na nabuo. Ito yung temple na nagawa. Before the temple, ang meron sila, tabernacle. Na-experience nyo po yun dito sa CCF before, di ba, yung tabernacle. Nung nagawa ni David at ni Solomon yung templo ng Panginoon, ganito na yung itsura. Napakaganda. Bakit maganda? Kasi ang pinaka nagpaganda doon, yung glory ng Panginoon na andun. Tingnan po ninyo Fire came down from heaven, consumed the burnt offerings and sacrifices, and the glory of the Lord filled the house. Yung glory ng Panginoon, pinupunan niya yung templo. The glory of the Lord, inulit-ulit, filled the Lord's house. And the glory of the Lord upon the house. Anong ibig sabihin nun? Yung presensya. Yung kapangyarihan, yung Shekinah glory ng Panginoon nasa templo nila. Alam niyo po ba kung nasa na yung templong yun ngayon? Sira na yun ngayon. 70 AD, winasak po yan ng mga Romano. But now, we are the temple. We are the temple of Christ. Naninirahan ng Panginoon sa atin. Hindi niyo po nagigets kung anong benepisyo nun. Hindi niyo po nagigets kung anong benepisyo. Kasi ang benepisyo nun, kahit kunyari marami kang pinagdadaanan sa buhay, hindi ka mag-isa. Kasama mo siya. Lumalabang ka sa temptation, kinakabahan ka, mapagtatagumpayan ko ba to? Confident ka. Bakit ka confident? The Spirit of God is upon you. Ganong katindi ang pribilehiyong binibigay sa atin. Mahalaga tayo sa Panginoon and He wants us to have this power to overcome all these things. Matthew 5:16, let your light shine before men in such a way that they may see your good works and glorify your Father who is in heaven. Nasa iyo ba yung ilaw ng Panginoon? Ipakita mo sa iba. Huwag ka nang mag-struggle. Like the Holy One who called you, be holy yourselves. You shall be holy, for I am holy. Si Peter po, sinabi ni Peter ito, like the Holy One who called you, be holy yourselves also in your behavior. Sa ugali natin. Huwag na tayong makisali sa mga usapan sa opisina na immoral. Bakit? Kasi tapos na tayo doon. Tapos na tayo doon. Paano mo naman nasabi yan, Paul? You have been bought with a price. Tinubos na tayo. Pinalaya na tayo. Tinubos tayo ng Panginoon. Therefore, anong gagawin natin? Glorify God in your body. Pero ito po ang tanong na iniwan ko sa inyo kanina, ano ang halaga mo? Marahil po sa inyo, pag inisip ninyo kung anong halaga ninyo, yung iba sa inyo ang maiisip, wala na akong halaga. Nagkamali na ako Wala na akong halaga, nadapa na ako Wala na akong halaga. Yung iba naman po, mahalaga naman ako. Kaya lang nakakahiya kasi nasa struggle ako dyan Hirap na hirap ako dyan. Hindi ko nga yan mapigilan O yung iba po siguro sa inyo, alam ko naman mahalaga ako para sa Panginoon, pero paano pag sumuko ako sa Kanya? Tapos gawin ko ulit yung mga kasalanang yun? Paano kung madapa ulit ako, magkamali? Tatanggapin pa ba ako ulit? Pwede pong ganun yung tanong sa inyo. Pero tingnan niyo pong sinabi ni Apostle Paul sa mga taga-Kolose, He rescued us
from the domain of darkness and transferred us to the kingdom of His beloved Son, in whom we have redemption, the forgiveness of sins. Anong ibig sabihin nito? Niligtas tayo ng Panginoon at inilipat niya tayo mula sa buhay na puro kalokohan ang nangyayari sa atin, buhay ng kahinaan, buhay ng pagkatalo, buhay ng pagsisisi. Inilipat na tayo sa kaharian ng kanyang anak na si Jesucristo, in whom we have redemption. Tinubos na tayo. Tinubos na ang bawat isa sa inyo at ibang identity na po ang taglay ninyo. The identity of Christ. And Christ is able to set us free. Ang tanong, willing ba tayong lumaya? Willing ba tayong tumanggi pag tinawag tayo ng laman? Willing ba tayong tumanggi pag sinabi ng mundo, halina kayo, sumama na kayo sa amin, huwag na kayong maging konserbatibo, bagong lipunan na ito, balitan nyo na yung kalumaan ninyo. Hindi. Hindi to luma. Yung tinitindigan nating salita ng Diyos, it is eternal, everlasting, and it will have power through and through. Hindi matatapos ang kapangyarihan ng Panginoon. Kahit magkanda loko-loko ang mundong ito, siya pa rin ang Diyos. At sana pipiliin natin sa Kanya sumunod. Paano natin yun magagawa? Tingnan ninyo. His beloved Son. Si Kristo ang susi. Kaya nga po, I urge you, brethren, sabi ni Paul sa ating lahat, by the mercies of God, present your bodies a living and holy sacrifice, acceptable to God, because that is your spiritual service of worship. Marahil po yung iba sa inyo may mga pagkakamali in the past. Pwede nyo po yung isuko sa Panginoon ngayon. I invite you to close your eyes, bow your heads as we pray. Para po sa mga taong gustong lumaya, ang tunay na kalayaan nag-uumpisa kapag po ibinigay natin yung ating buhay, pinagkatiwala natin yung ating buhay sa ating Panginoong Jesucristo. Isipin po ninyo yung pinakamaruming yung mga bagay na ginawa. At yun po ay napatawad. Hindi dahil nagsisisi-CF kayo. Hindi dahil ginagawa nyo yung mga bagay na ginagawa nyo ngayon. Yun po ay napatawad dahil namatay si Kristo sa krus. At dumanak ang kanyang dugo para burahin yung mga kasalanan na yun. Ngayon, kung hindi mo pa ito na-appreciate, hindi mo pa nakita sa buhay mo na totoo yung kalayaan na yun, ngayon na yung araw para gawin mo yan, mga kapatid. Surrender. Surrender to Jesus. Sabihin mo sa Kanya, Panginoong Jesus, Ikaw na ang bahala sa aking buhay. Ipinagkakatiwala ko ang aking buhay sa iyo. Hinihingi ko ng tawad lahat ng pagkakamali ko. At kung ikaw ito, kumakatok ang Panginoon sa puso mo, at gusto mong sumuko kay Lord ngayon, ayaw mo na ng mga kalokohan Gusto mo nang sumeryoso kay Lord ngayon. Pwede mo bang itaas yung kamay mo para mapagdasal kita? Habang kayo lahat nakapikit na kayo ko, hindi nyo kailangan po tumingin, nagtaas ba siya ng kamay o hindi. Diyos ang nakakakita kasi hindi lang sa kamay binabase yan, sa puso binabase yan. So kung totoo yung pagsuko natin sa pagtaas natin ng kamay, sabihin nyo sa Panginoon, Panginoon, ikaw na po ang masusunod sa buhay ko ngayon. I repent of my sins, Lord. At gusto ko na tong talikuran lahat. Palayain mo ko, Diyos. I now acknowledge you, Jesus Christ, as my Lord and my Savior. Sa iyo ako susunod from now on. Panginoon, ikaw ang maging Diyos ng aking buhay. Pwede niyo pong ibaba yung inyong mga kamay. At sa inyong lahat na nakikinig ngayon, kung sa palagay po ninyo tinatawag kayo ng Panginoon to rise up and to really proclaim na ang katawan ninyo hindi para sa kasalanan, ang katawan ninyo para kay Kristo. You have to make a stand. Dahil ang mga tao po sa mundo sasabihin sa inyo, huwag kang maniniwala dyan. Hindi mo kaya yan.
Pero kung naniniwala kayong makapangyarihan ng Panginoong sinasamba natin ngayon, tumayo ka at sabihin mo, Lord, itong buhay na to, iyong-iyo to. Ikaw, Panginoon, ang maging tagumpay ng aming buhay. Ikaw, Panginoon, ang magpalaya sa akin. Ikaw, Panginoon, ang magprotekta sa akin. Ikaw, Panginoon, ang gumamit sa akin. Ikaw, Panginoon, ang maluwalhati sa buhay na aking isasabuhay ngayon sa iba, ipapakita sa iba. Panginoon, maluwalhati ka nawa sa lahat ng desisyong gagawin ko, sa lahat ng mga aktong gagawin ko, sa mga salitang bibitawan ko. Diyos na makapangyarihan, iyo ako at ikaw ay amin. Maraming salamat sa pribilehiyong matawag ka bilang aming Diyos Ama. Maraming salamat sa pribilehiyo through you, Jesus Christ, the Son of the living God, kami ay tinubos. Maraming salamat, Banal na Espiritu, na hindi mo kami nilulubayan at patuloy mo kaming ginagabayan. God, maraming salamat. Pinalaya mo kaming lahat. Mabubuhay kaming malalaya. In Jesus' name we pray. Amen and amen.